Save on O'Reilly Brake Parts Cleaner. Get 2 cans of O'Reilly Brake Parts Cleaner for just $8. Valid in-store only at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. B1 Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 4. Hiwaga ng nawawalang agila. Kabanata 17. Ang bagong bihag. Mabilis na pinahid ni Gino ang pawis na namumuo sa noo niya. Nakalusong ang binatilyo sa malamig na tubig ng batis. Hinuhukay niya ang lupa sa ilalim ng isang malaking bato para lumuwag ang pagkakabaon niyon. Sandaling tiningala niya si Kiko na gumagawa rin ng patibong sa taas ng pangpang. Inuna ng 2 binatilyo ang mga patibong na hukay. Tig-2 hukay na nilagyan ng mga matitinik na halaman ang ginawa nila. Ngayon nga'y nasa batis na si Gino at malapit nang matapos. Muling napatingala si Gino nang makarinig ng mahinang sutsot mula sa kinaroroonan ng kasama. Sumisenya si Kiko. Tapos na iyon sa pagbubuhol ng dulo ng mga damo at itinuturo ang dako ng kanilang taguan. Tumango si Gino. Kinawayan niya si Kiko na mauna na sa taguan nila. Kailangang matiyak ni Gino na hindi papalso ang ginagawang patibong. Inuga-uga niya ang bato. Napailing si Gino. Kulang pa, sabi sa sarili. Muli siyang yumuko at inilubog ang kanang braso sa malamig na tubig upang maabot ang ilalim ng bato. Hinukay niya ang mga maliliit na bato sa ilalim. Muling inuga ng binatilyo ang malaking bato. Napangiti siya nang maramdamang maluwag na ang pagkakabaon ng bato. Ayos! Masayang sabi niya sa sarili. Mabilis na naghilamos si Gino bago siya umahon sa batis. Kumakagat na ang dilim. Mahinang usal ni Gino. Sa oras na dumilim ang paligid ay kailangan maisagawa na nila ang plano para magapi ang kalaban. Pinatay ni Ipe ang Walkman nito. Marahang lumabas ito ng tent at nag-inat. Napahaplos pa ito sa tiyan nang makaramdam ng gutom. Ungol! Anong pagkain? Tanong nito na lumapit sa lutuan. Inangat ni Ipe ang takip ng kaldero. Adobo? Nadismayang sabi nito. Ungol, mauna ka nang kumain at naiiyak ko, sabi ni Ipe na lumingalinga pa para maghanap ng magandang lugar. Palayong naglakad ang lalaki. Umiihi si Ipe sa likod ng isang puno nang bigla itong mapalingon. May narinig itong kaluskos sa damuhan. Tinanaw ni Ipe ang kasama at baka si Ungol ang sanhi ng mga kaluskos. Hindi naman maaari dahil nasa tabi pa ng kaldero si Ungol at kumukuha ng ulam. Mabilis na isinara ni Ipe ang pantalon at matamang nakinig. Ayun na naman! Sigaw nito sa sarili. Muling narinig ni Ipe ang kaluskos. Sa dakong kaliwa, may tao. Pumulot ng ilang maliliit na bato si Ipe. Marahang binato nito ang kinaroroonan ni Ungol. Nang lingunin ito ni Ungol, ay sinenyasan ito ang kasama.
Nakadikit ang hintuturo ni Ipe sa mga labi. Tapos ay ginuhit nito ang daliri sa leeg, parang hiniwa. "Huwag kang maingay, may kalaban," ang ibig sabihin ng mga senyas na Ipe. Naintindihan agad ni Ungol ang nais iparating ni Ipe. Mabilis na ibinaba nito ang hawak na pinggan sa lupa. Hinugot ni Ungol ang baril sa baywang at marahang ikinasa iyon. Tahimik na itinungo ni Ipe ang direksyong pinanggalingan ng ingay. Sinisipan nito ang sarili kung bakit nakalimutan ang baril nito sa loob ng tent. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ni Ipe nang mapakunot noo ito sa nakita. Isang pares ng hita ang marahang gumagapang sa damuhan. Lumulusot iyon sa ilalim ng mga halaman. Sa sukat at laki ng hita at sapatos na digoma ay tiyak ni Ipe na binatilyo lamang ang nanunubok sa kanilang kuta. Nakangising nilapitan ni Ipe ang gumagapang. "Patay kang, bata ka," sabi ng lalaki sa sarili. Sindak na biglang napahinto si Gino sa paglalakad. Nagsikip ang dibdib ng binatilyo. Halos hindi makahinga sa nakikita. Walang kamalay-malay si Kiko na nakikita siya ni Ipe. Gumagapang pa rin si Kiko pabalik sa taguan nila na hindi nalalamang kasunod niyon si Ipe. Sisigawan na sana ni Gino ang kaibigan nang biglang sunggaban ni Ipe ang dalawang paa ni Kiko. Halos lumuwa ang kaluluwa ni Kiko sa bibig niyon nang may biglang humatak ng malakas sa kanyang mga paa. Pakaladkad na hinihila si Kiko palabas ng damuhan. Habang padapang kinakaladkad ay nilingon ni Kiko ang humihila sa kanya. Sindak na namilog ang mga mata niyon nang makita si Ipe. Nakangising aso pa ito. Labas ang may itim na gilagid. Marahas na nagkakawag si Kiko para makawala, ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Ipe. Ibinaon ni Kiko ang mga daliri niyon sa lupa upang labanan ang paghila ni Ipe, pero wala pa ring epekto. Mahigpit na hinahawakan ni Kiko ang mga damo, pero nabunot lamang ang mga damo sa lupa sa lakas ng paghila sa binatilyo. Ikinuyom na lamang ni Kiko ang mga kamao. Babayuhin niyon ng suntok si Ipe. Iyon lamang ang pag-asa ni Kiko upang makawala. Ngunit hindi inaasahan ni Kiko ang ginawa ni Ipe. Nang harapin niyon ang lalaki para suntukin, ay naunahan siya nito. Isang malakas at malutong na sampal ang ibinigay ni Ipe sa binatilyo. Natulog si Kiko. Pakiramdam niyon, nayanig ang kanyang utak. May nagkislapan pang mga bituin sa paningin niyon, kasabay ng malakas na pagpugong ng tainga. Ilang segundo lamang at nag-init ang kaliwang pisngi ni Kiko. Kasunod ng matinding sakit. Hindi na hinayaan ni Ipe na makabawi ang bihag. Marahas na inalis ng lalaki ang baseball cap ni Kiko at sinabunutan ng mahigpit ang binatilyo. Dinig na dinig ni Gino ang lagapak ng malakas na sampal ni Ipe kay Kiko. Napangiwi si Gino. Parang siya ang nasampal. Kailangang mailigtas niya si Kiko mula sa galamay ni Ipe. Susugurin niya ang lalaki mula sa likuran. Iyong parang tackle ng mga manlalaro ng American football. Nagpupuyos na lulusobi na ni Gino si Ipe nang bigla siyang mapahinto. Biglang dumating ang kasama ni Ipe. May hawak na baril.
Walang ibang magawa si Gino kundi magtago sa likod ng isang puno. Kung lulusob siya ngayon ay tiyak na mahuhuli rin siya. Kagat ang labing na payuko sa inis si Gino. Anong ginagawa mo rito? Matalas na tanong ni Ipe sa mahilo-hilo pang Kiko. Yapos na ni Ungol ang binatilyo habang kinakapkapan ni Ipe. Nakaipit ang leeg ni Kiko sa malaki at matigas na braso ng lalaking may pilat sa pisngi. Nagkakamping lang ako. Hirap na sagot ni Kiko dahil sa higpit ng pagkakayapos ni Ungol. Huwag mo nga akong lokohin. Sinong kasama mo? Paano mo kami natuntun dito? Sunod-sunod na tanong ni Ipe. Wala akong alam sa sinasabi mo. Nagkakamping lang talaga ako. Pilit ni Kiko. Ungol, huwag mong pakakawalan yan. Titingnan ko kung ano ang ginagapang yan dito. Bilin ni Ipe na kinuha ang baril. Hinawi nito ang mga halaman patungo sa taguan ni Kiko. Sandali pa at bumalik si Ipe na dala-dala ang backpack ni Gino. Nakabukas ito at halatang hinalukay ang laman. Mukhang mag-isa lang talaga ang kutong lupang yan, Ungol. Iisang gamit lang ang nakita ko. Pero hindi pa rin ako naniniwalang nagkakamping lang yan. Matalas na tinititigan muna ni Ipe si Kiko bago nag-utos sa kasama. Hintayin natin si Bossing, Ungol. Siya ang bahalang magdesisyon kung anong gagawin. Ikulong muna natin yan. Kahit paano'y nakahinga ng maluwag si Gino sa narinig. Unay, walang masamang gagawin si Ipe kay Kiko. At pangalawa, hanggang hindi naghihinala si Ipe na may kasama si Kiko, ay may pag-asang mailigtas niya ang kaibigan. Pero paano? Ngayong nag-iisa na lamang siya at ang gamit niya'y nakay Ipe na.